Bullets po ito. Una, ignorance is the wounds of original sin. Pangalawang punto, sin deepens ignorance. Dinelaborate ko na yan sa live ko. Pangatlo, error begins in our mind. Pang-apat, ito po. Pang-apat na punto. Ang pang-apat na punto, ito po. So series po ito ha. Kung hindi kayo na kapanood sa first, second, and third bullets, nandyan sa YouTube channel natin. Pero ngayon, live tayo sa YouTube channel dahil hindi tayo nakapasok sa Facebook page ko. So pang-apat, ito po. Ito yung pang-apat. The will forces the intellect into error. Yung pang-tatlo, error begins in our perception, in our mind. Pero dito, the will forces the intellect into error. Anong kahulugan nito? Consent to sin removes the light of understanding. Our desire clouds the truth. When the will desires to sin, ito po, di ba, intellect and will, ang higher faculty ng tao. So dito tayo nag-focus sa higher faculty of the soul. There are two part of the higher faculties, the intellect, ating isipan, at ang ating will. Dalawa ha, ano yon? Intellect and will. So sa first point, ito po, the third bullet, error begins in the intellect, in the mind. Pero pang-apat, the will forces the intellect into error. Anong kahulugan nito? I-justify sa intellect mo yung desire of the will. When the will desires sin, it pressures the intellect to justify it. Weaken the intellect over time. Paano i-justify natin? Example, cheating at work, i-justify mo. Yung will mo, yung desire mo, an employee wants a promotion. Gusto ka ma-promote. And lies on a report. He tells himself, everyone exaggerates a little. It's harmless. So yung mga report niya, ine-exaggerate niya para ma-impress yung kanyang bossing. No? Everyone exaggerates a little. So yung intellect mo, nag-justify sa dishonesty. Yun ang kahulugan sa 4 bullet. The will forces the intellect to error. Justification. Marami po yan sa atin. Marami tayong kasalanan, but we keep on justifying our sinfulness. Totoo, hindi? Dito mga kapatid, i-rationalize natin. The will desires gain. Yung will niya, yung employee, desires promotion, desires gain, and pressures the intellect to justify dishonesty. Kahit dishonest yon, okay lang. Maliit lamang yun, no? Okay lang yun. Wala namang mawawala. Atin-atin lang ito. Itong project natin dito, ilang persento sa'yo, kontraktor, no? Hati-hati tayo, no? Ginagawa naman ito ng lahat. Yan. The will forces the intellect to error. Yung intellect natin nag-justify sa wrong desire natin.
At yun ang nangyari sa ating bayan. Walang nag-admit. Ano naman akong kasalanan? Sabi ni Diskaya, sila. O nabilanggo na si Diskaya ngayon, no? But they keep justifying their fault. Despite opposite ang kanilang buhay. Di ba? Sa kanilang sinasabi. Yung justification, bumili lang dahil sa payong. Sana all. Di ba? Yan po. Nangyayari din natin yan. Hindi natin naaminin yung kasalanan natin. We keep on justifying from our intellect. Hindi kasalanan yan. Ginagawa ng lahat yan. Okay lang yan. Di ba? Yan ang 4 bullets. It is the result of the wounds of our ignorance. Naintindihan nyo ba ako? Uy, malinaw ba? Malinaw, no? The mind that consents to sin loses the light of understanding. Ulitin ko, ha? The mind that consents sin. Kung ang ating isipan nag-allow na sa ating kasalanan, when you allow, you give consent to your sin, losses, nawala na, the light of understanding. Sasabihin mo, may nagtanong sa akin, nagbigay ako ng akala ko ilan lang sila sa live, 500 students dun sa Santa Rita College sa Manila. Ang dami pala ninyo. The first time ko nag-Zoom, via Zoom, may nagtanong, Father, siyang babae, Father, example, Father, gusto ko ng babae din, na ma-attract ako sa babae. Di ba? Justifiable yon because of love. Yun po ang pinaka-exact na example. Hindi tayo nagbabatay sa emotion. Hindi tayo nababatay sa ang moral judgment natin ay hindi nagbabatay sa emotion. Because emotion is unstable. We base on the objective moral principle. We base our moral judgment on objective moral truth. Example, kung wala tayong objective moral truth, feeling lang tayo. Ano mangyari sa mundo? Ang gulo. Example, wala tayong objective mathematical truth. 1 plus 1, ang sigaw nila dito, 2! Sa inyo, 11! Sabihin niyo, feeling namin 11. Pasensya na kayo. Sabi nila, 2 yan! 11 lagi. Kung wala tayong objective mathematical truth, ano mangyari sa mga bata? Ano mangyari sa buhay natin? Ang gulo! At sabi ito po, pinaulit-ulit ko po, ang sabi ni Pope Benedict, our world now is suffering on the dictatorship of individualism. Yung self-opinion mo, yung self-ego mo, ang manaig. At kung mayaman ka, di marami kang ma-impluwensya. Hindi na nababatay sa solid rock foundation of morality. Uy. Doon. And then marami sa atin, we keep on justifying our sinfulness. It is the wounds of ignorance. Ano pa example? Last 4 minutes na lang, no? Excusing infidelity. Sasabihin mo sa asawa mo, pasensya na ka, darling, dahil nag-asawa ka ng gwapo eh. Kasalanan ko ba yun? Yan talaga yung namin dugo namin. Na ma-attract yung mga magandang babae sa amin. Kasalanan ko ba yun, darling? Yan po is a statement of the wounds of ignorance. Keep on justifying your sin
the will forces the intellect to error. So, i-justify mo. Yung pag-justify mo, yun po, kasalanan against the Holy Spirit. Skipping prayer or attending Mass for comfort. Sasabihin mo, God won't mind if I skip today. So, hindi makukulahaan ang Ginoo kung di ko musimba ron, di po siya madugangan. Okay ra jud di ko musimba. Kaya God, still God, even though I never attend Mass. God, still God, even though I never pray to Him. No. Kaya yan po ay justification. Ating obligation, the will chooses comfort. Dahil pipiliin natin yung komportable tayo. Over obligation convinces the mind it's acceptable. Ang Diyos, hindi naman tatakbo yung simbahan. Hindi mo na ako sasamba ngayon. Hindi naman tatakbo yung simbahan. Babalik na lang ako sa Panginoon kapag malapit na ako mamatay. Kung bigla ka mamatay, patay. So, yan po. The will forces the mind to error. Anong kahulugan yan? We keep on justifying our sinfulness. Ano pang example? Substance abuse excuses. Example, drugs. Okay lang ito. Di ba? Na-interview yung isang pulis. Valid naman yung rason nila kung magsuyop sila. Dahil for economic reason. Tama ba yon na pulis? May tama na yung pulis na yon. Oh. Just imagine, sinasabi niya, okay lang, baka economic reason. Dahil nakapapagod na sila, dahil maging malakas na sila after paghigop sa utot ni Satanas. Ma-energize na sila. Okay lang yon. Economic reason yon. Hindi po yon addiction. It is because it is justification. The will forces the mind to error. Naunawaan niyo the fourth bullet? Bukas the fifth naman. Continuation po ito. Sa pag-iinom, sasabihin mo, I deserve this after a hard day. Hala, inom ta, brad. Isa pa nga, brad. Isa pa nga, brad. Hanto ni mong isang banga. No, wala ka uli sa ilaha. Tagdi lang, tagsaraman. No. Let us enjoy. Deserve ko to. Dahil overtime ako nung isang, deserve ko to mag-enjoy. We keep on justifying our sinfulness. Sino mag-justify niyan? Ang intellect natin. Ang will mag-force to desire sin. Yung intellect natin to justify the desire of the will. Nanawaan ninyo? And it is the consequence of the wounds of ignorance. Anong gustong punto ni Father Chad referred na ipaabot sa atin? When it is a sin, don't justify. Lalaki at lalaki, don't justify. It is a sin. Babae at babae. Yung orientation mo, hindi yung kinukondem ng simbahan. The homosexual act ang kinukondem ng simbahan. Ano mangyari, lalaki at lalaki, dadami ba tayo? Ikaw, lalaki at lalaki, maisilang ba kayo dalawa kung yung nanay at tatay nyo gusto din ng babae at babae? Isipin nyo yan. You never accept your reality. We cannot deny our reality. But many of us keep justifying and distorting our reality. And it is the product of the wounds of ignorance. Di ba? Ang ganda. While I'm reading this, wow! Isi-share ko talaga ito. Ibibigay ko ito sa mga kapatid ko na bibisita at nanonood sa ating live. No? Naunawaan niyo ako?
Baka ako lang nakaunawa sa toko, no? Alkansi ako nito, na. Tumatawa kayo. So, nakaunawa kayo, no? That you keep on justifying. So, sabihin ng asawa mo, kinsa may nagkawat diri sa akong puan na sa short, naman ko 500 diri. Na yung asawa ang kumuha. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. No? And then you keep on justifying. Ginamit, Lord, sorry Lord ginamit ko naman yun sa anak ko. Sa pangbaon niya dahil tihik itong asawa ko, Lord. So, mas mabuti pa na magnakaw ako. You keep on justifying. Just admit that you have sinned. Stop justifying our wrongdoings. When you keep justifying, you continue to embrace the wounds of ignorance. No? So, una, na first bullet, summarize, ulit ko sin, ignorance, first bullet, ignorance is the wounds of original sin. Pangalawa, sin deepens our ignorance. It blinded our reasoning. It blinded our intellect. Third, ito yung nangyari sa buhay natin. Totoo. Yung nangyari natin sa flood, yan, wounds of ignorance yan. Yung mga kasalanan natin, it's a product of wounds of ignorance. Pangatlo, error, sin begins in our intellect. Pang-apat, nandito na tayo sa pang-apat na bullet. The will forces your intellect to commit sin, to commit error by justifying our sinfulness. Sana naunawaan niyo ako, Totoo, naunawaan niyo yung punto ni Father Chad. So, sinisikap ko na i-elaborate ko yan from time to time. May 5 pa, may 6, and may 3 pang bullets na pag-usapan natin. Baka bukas. Di lang tayo magmadali dahil kung dadamihan ko yung punto, baka limot kayo. No? Ang dali nyo malimot. No? Pero yung swertres, hindi kayo makalimot. No? Isulat mo agad. No? Ano yung swertres? Number? Tayan ako ugma. No? So I hope you get the point of wonderful theological reflection of one of the seasoned exorcists of America, Father Chad Rifferger. No? Ako po ay laging ma-amaze talaga ako while I'm reading his book. Ito po, kung gusto nyong matuto, nandito po, Dominion. No? Dahil matagal ako matapos nito, mamatay na si Brother Darwin, hindi pa ito matatapos. No? Dahil ang dami. No? And then, while we study, the more we acknowledge the sayings of Socrates, philosopher. Sabi niya, a wise man is he who knows that he doesn't know. The more you study, the more you don't know. Pagbasa mo doon ng mga library, pasok ka sa library, nakabasa ka lang ng 5 pages, ang dami mo nang natutunan. Na pagtingin mo, isa pa lang aklat, hindi pa ko pa natapos. No? The more you know, the more you doesn't know. It will lead us to humility. It will lead us to openness. It will lead us to embrace a lot of reality. Na limited lang yung isipan natin eh. Kaya nga, ang simbahan nag-promote ng synodality. A listening church. At yan ang gusto na ipaabot ni Papa Francisco sa ating lahat. A listening church. Amen? Palihog manindog, apil anang atog. Asa tong prayer book pa na? Prayers of the Faithful. Pag-ampo sa katawhan, mag-ampo kita sa Dios atong Amahen nga mapailubon og matinud-anon sa iyang mga saad
aron himuon nato uban sa dakong paglaom o kaisog ang hingpit nga pagdawat kang Jesus nga iyang anak. Og moingon kita, Ginoo, nagpaabot kami sa imong anak. Alang sa simbahan, ang katawhan sa Dios aron kita dili magpasigarbuhon, hinunua magpaubsanon nga muila sa atong kakabos ug kadautan ug motulid sa mga kapakyasan nga nangaging panahon. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalibutan nga puno sa pakigbisog ug panagdagmal, pagpanglupig ug panamas-tamas aron ang kanasuran ug ang ilang katawhan maningkamot sa pagtukod ug mga agianan sa paghinagalaay ug pagtinahuray, kaangayan o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, magbuot kami sa imong anak. Alang kanatong ania dinhi aron sama kang Maria dawato namo ang kaakuhan sa pag-apil sa gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagpaabot kami sa imong anak. Nga unta, ayuhon sa Ginoo ang mga masakiton o hatagan o kahupayan ang mga himalatyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagpaabot kami sa imong anak. Alang sa atong nga kaigsuunang nangamatay, aron ang paglaom nga gihambin samtang buhi pa sila sa kalibutan, modala kanila sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagpaabot kami sa imong anak. Kini among ipangayo kanimo sa nga ni Kristo among Ginoo.